Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Eliana, pilit na pinapakalma ang sarili habang naririnig ang matalim na boses ni Marisa Alcantara. Eliana, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo? Hindi iyan ang tamang ayos ng mga kagamitan sa hapagkainan. Ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib, pumapunit sa kanyang pagkatao sa harap ng dose-dosenang piling bisita ng pamilya Alcantara. Naramdaman ni Eliana ang matinding pagkapahiya. Bumaba ang tingin niya sa kinang ng porselana at pilak. Pilit na pinipigil ang pag-init ng kanyang mga mata. Gusto niyang sumagot, ipagtanggol ang sarili, sabihing walang mali sa ginawa niya. Pero ang boses niya ay nawala, natunaw sa hangin. Siya lang ang nakakaalam kung gaano kasakit ang bawat pagyurak ni Ginang Marisa sa kanya, lalo na sa mga pampublikong okasyon. Parang isang paulit-ulit na bangungot na kailangan niyang pagtiisan. Sa paligid niya, naririnig niya ang bulungan ng mga bisita. Ang ilan ay nagpapanggap na hindi nakarinig. Ang iba naman ay tahimik na nakatingin sa kanya. May halong awa, may halong paghusga. Ang gabi ng pagdiriwang ng ika-50 kaarawan ni Marisa Alcantara ay dapat na puno ng kasiyahan at karangyaan. Ngunit para kay Eliana, isa itong arena kung saan siya ang biktima at si Marisa ang walang awang mandirigma. Ang grandeng hardin ng mansyon ay punong-puno ng mga ilaw at bulaklak. Ang musika ay malumanay, naghahalo sa tunog ng tawanan at pag-uusap. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagmistulang ingay lang sa pandinig ni Eliana. Ang kanyang utak ay nakatuon lamang sa hapdi ng bawat sulyap at bulong. Pilit niyang ipinapakita na balewala ang mga ito, ngunit sa loob niya, dinudurog siya ng unti-unti. Si Ginang Marisa, nakasuot ng kumikinang na gown na tila ba gawa sa mga bituin, ay nakatayo sa isang bahagi ng hapag. Nakataas ang noo, at may sulyap ng paghamak sa kanyang mga mata. Eliana, ano pang hinihintay mo? Ayusin mo iyan bago magsimula ang hapunan. Ayokong mapahiya sa mga bisita ko. Parang robot na sumunod si Eliana. Kinuha niya ang mga tinidor. Iniayos muli, ayon sa tamang pagkakasunod-sunod na alam ni Marisa. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Sana matapos na ang gabing ito. Sana matapos na ang lahat ng pagpapanggap. Sa isang sulok ng hardin malapit sa isang malaking artipisyal na lawa, ay naglalaro ang isang batang lalaki, si Leo Alcantara, ang nag-iisang anak ni na Marisa at Miguel. 5 taong gulang pa lamang si Leo, at kabaligtaran siya ng kanyang ina, masayahin, mapagmahal, at palaging may ngiti sa labi. Siya ang tanging dahilan kung bakit nananatili pa si Eliana sa mansyon na iyon. Ang pagmamahal ni Leo ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Tumakbo-takbo si Leo, hinahabol ang isang paru-paro. Bigla siyang nadulas sa basa-basang damo malapit sa gilid ng lawa. "Mama! Papa!" sigaw ni Leo. Ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingay ng musika at tawanan. Walang sinuman sa mga bisita ang nakapansin. Ang lahat ay abala sa kanilang sariling pag-uusap. Sa pagdama ng karangyaan ng okasyon, si Marisa ay abala sa pakikipag-usap sa isang senador. Ang kanyang mukha ay puno ng peking ngiti. Si Miguel, ang asawa ni Marisa at ama ni Leo, ay nasa kabilang dulo ng hardin, abala sa pakikipag-usap sa mga kasosyo sa negosyo. Ang kanyang tingin ay malayo. Alam ni Eliana na si Sir Miguel ay palaging ganoon. Naroon ngunit wala. Tanging si Eliana ang nakakita. Ang kanyang mga mata, na nakasanayan ng bantayan ang bawat sulok ng mansyon, ay nakita ang mabilis na pagdulas ni Leo. Ang kanyang puso ay kumabog ng matindi. Nanginig ang kanyang labi. Isang maliit na bulubok ang nakita niya sa lawa, kasunod ng isang mahinang iyak. Nahulog si Leo. Walang nag-alinlangan si Eliana. Hindi niya inisip ang kanyang maruming uniforme. Ang presensya ng mga naghuhusgang bisita o ang galit ni Marisa.
Ang tanging nasa isip niya ay ang batang nahuhulog. Ang bata na tinawag siyang Ate Eliana na may buong pagmamahal. Tumakbo siya, kasama ang lahat ng kanyang lakas, patungo sa lawa. Leo! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay tila isang tinig mula sa kawalan, ngunit sapat upang mapansin ng iilan. Nakita niya si Leo, lumulubog sa madilim na tubig. Hindi siya marunong lumangoy. Ang kanyang maliliit na kamay ay pumipilit sumuong sa hangin. Ang kanyang mukha ay namumutla. Lumundag si Eliana. Hindi alintana ang lamig ng tubig na biglang bumalot sa kanya. Parang isang panaginip ang lahat. Mabilis at nakakagulat. Ramdam niya ang paghila ng kanyang basang kasuotan, ngunit mas matindi ang paghila ng takot sa kanyang puso. Lumangoy siya ng mabilis, hinahanap ang anyo ng bata. Nakita niya ang maliit na kamay na muling lumabas, pagkatapos ay muling lumubog. Dinaman niya ang ilalim ng lawa, at sa wakas, nahawakan niya ang isang maliit na paa. Hinila niya si Leo patungo sa kanya, at sa isang malakas na paglangoy, iniahon niya ang bata. Leo! Leo! Okay ka lang ba? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa takot at pag-aalala. Inilapag niya si Leo sa gilid ng lawa. Ang bata ay umubo. Lumalabas ang tubig sa kanyang bibig. At umiyak. Isang hikbi ang kumawala kay Eliana. Napahawak siya sa kanyang dibdib, pilit na pinapakalma ang sarili. Sa wakas, napansin ng mga bisita ang kaguluhan. Nagsimula silang magtipon sa paligid ng lawa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at takot. Ang musika ay huminto. Ang tawanan ay nawala. Anong nangyari? Si Leo ba yan? Nahulog siya sa lawa. Agad na lumapit si Marisa. Ang kanyang mukha ay namumutla sa pagkabigla, ngunit may halong inis nang makita si Eliana na basang-basa, yakap-yakap si Leo. Leo, anak, okay ka lang ba? Tanong ni Marisa. Lumuhod, ngunit hindi man lang hinawakan si Eliana. Dumating din si Miguel, tumakbo mula sa kabilang dulo ng hardin nang makita niya si Leo na umiiyak sa bisig ni Eliana at ang kanyang asawa na tila abala sa pag-aalala para sa bata, ngunit hindi man lang pinansin ang nagligtas. Isang kakaibang tingin ang bumalot sa kanyang mga mata. Hindi ito inis o galit, kundi isang halo ng pagkabigla, paghanga at marahil kahihiyan. Tumingin si Eliana kay Miguel. Nakita niya ang isang sulyap sa kanyang mga mata. Isang sulyap na hindi pa niya nakita kailanman. May kung anong kumislap doon. Isang pagkilala, isang pasasalamat, at isang pangako ng isang bagay na hindi pa niya lubos na maintindihan. Ngunit habang abala ang lahat sa pag-aalala kay Leo at sa pagtanaw kay Eliana na basang-basa at nanginginig, naramdaman ni Eliana ang isang kakaibang pakiramdam. Isang malamig na haplos sa likod ng kanyang batok, tila may nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Nagtaas siya ng tingin, at sa isang iglap, sa pagitan ng mga nagkalat na bisita, nakita niya ang isang anino. Isang anyo ng lalaki, nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno. Ang kanyang mukha ay halos hindi makita sa dilim, ngunit ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagliliyab na apoy na nakatitig sa kanya. Hindi siya pamilyar, ngunit sa isang iglap, isang lumang alaala ang kumislap sa isip ni Eliana. Isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa limot, kasabay ng isang nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Isang malamig na panginginig ang bumalot sa kanya. Mas matindi pa sa lamig ng tubig na kanina lamang ay bumalot sa kanyang katawan. Narinig niya ang boses ni Miguel na tinatawag ang kanyang pangalan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa kung saan naglaho ang anino. Eliana, okay ka lang ba? Muling tanong ni Miguel, malapit na sa kanya. Ngunit ang kanyang isip ay abala pa rin sa anyo na iyon, sa pangalan na iyon, at sa pagdududa na unti-unting gumagapang sa kanyang puso. Posible kayang bumalik siya, ang tunog ng pintuan na sumara sa likuran niya,
ay tila mas malakas pa kaysa sa ingay ng pagdiriwang kanina. Sumandal si Miguel sa malamig na kahoy. Ang kanyang isip ay gulong-gulo pa rin sa mga pangyayari sa hardin. Nakita niya ang basa. Hindi niya maalis sa kanyang isip ang sulyap ng determinasyon sa mata ng babae habang lumulundag ito sa lawa. Samantalang siya, si Miguel Alcantara, ang ama, ay nakatayo lang doon tulala. Nilapitan niya si Marisa na nag-aayos ng kanyang mamahaling gown sa harapan ng salamin. Marisa, simula niya, ang kanyang boses ay may halong pagkabigo. Nakita mo ba ang nangyari kanina? Paano mo nagawa ang gayong eksena sa harap ng lahat ng bisita, tapos halos hindi mo pinansin ang nagligtas sa anak natin? Inikot ni Marisa ang kanyang mata. Oh, Miguel! Huwag mo nang palakihin ang bagay na iyon. Isang maliit na aksidente lang. At si Eliana, trabaho niya ang alagaan si Leo, hindi ba? Saka, sumagot si Marisa nang walang kahit anong bakas ng pagsisisi sa kanyang boses. Ang kanyang bibig ay nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalamig. At saka, nag-aalala lang ako sa anak ko. Napahilamos si Miguel sa kanyang mukha. Wala na ba talagang pag-asa? Ganito na lang ba ang buhay nila? Puno ng pagpapanggap, ng mga panlabas na anyo, habang ang kalooban ay durog na durog. Pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo sa sarili niyang buhay. Isang papet na ginagabay ng mga kamay ng kanyang asawa at ng lipunan. Tahimik siyang umalis. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila lalo pang dumoble. Kinabukasan, maaga pa, nagising si Miguel sa tunog ng mahinang iyak. Nagmamadali siyang bumangon at nagtungo sa kwarto ni Leo. Nakita niya ang kanyang anak na nakakapit ng mahigpit kay Eliana na nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ni Eliana ang kamay ni Leo. Marahan itong hinahaplos at binubulungan ng mga salitang nagpapatahan. Ate Eliana, ikaw ang anghel ko. Mahinang sabi ni Leo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagmamahal. Ngumiti si Eliana at sa sandaling iyon, nakita ni Miguel ang isang bagay na hindi niya pa nakita sa kanya. Isang tunay na ngiti, puno ng init at pagmamahal. Hindi ang ngiting pinilit dahil sa obligasyon, kundi ang ngiting nanggagaling sa puso. Ang ilaw sa mata ni Eliana habang tinitingnan si Leo ay nagdulot ng kakaibang kiliti sa kanyang puso. Nang makita ni Leo si Miguel, agad itong kumawala kay Eliana at tumakbo sa kanya, niyakap ang kanyang binti. Papa, okay na po ako. Ate Eliana saves me. Yes, anak, I know, sagot ni Miguel. Nakatingin kay Eliana. Thank you, Eliana. Ang kanyang boses ay tila may halong pag-aalinlangan. O baka pakiramdam niya lang iyon. Niyaya niya si Eliana na magkape sa may hardin. Sa ilalim ng nag-uumapaw na sikat ng araw, ang kanyang mga mata ay nanatili sa kanya. Eliana, simula niya, ang kanyang boses ay malumanay. Salamat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung... Napayuko si Eliana. Wala po iyon, Sir Miguel. Trabaho ko po ang alagaan si Leo. Hindi lang iyon trabaho, Eliana. Mariin niyang sabi. Ikaw lang ang nagkaroon ng lakas ng loob na lumundag. Ang iba, ang sila. Abot-abot ang pagkabahala ko nang makita si Leo at si Marisa. Pasensya ka na sa kanya. Alam kong napahiya ka niya. Nagtaas ng tingin si Eliana. Ang kanyang mga mata ay nagtataka, tila hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Salamat po, Sir Miguel. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Eliana ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang apron. Kinuha niya ito ng patago. Isang unregistered number. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot niya pa rin, "Hello?" Ang boses sa kabilang linya ay malamig at pamilyar, tila nagmumula sa isang bangungot na matagal na niyang kinalimutan. Nagulat ka, hindi ba, Eliana? Akala mo ba makakatakas ka habang buhay? Ang ganda ng buhay mo ngayon, ano?
Maid ka ng mga Alcantara. Pero hanggang kailan mo maitatago ang nakaraan mo, Reyes? Nanlamig ang buong katawan ni Eliana. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang cellphone, halos madurog ito sa kanyang kamay. Hindi siya makahinga. Ang mga salita ay bumalik sa kanyang alaala. Ang mga larawang matagal na niyang inilibing, kasama ang lahat ng sakit. Nakita niya ang isang lumang larawan, malabo ngunit malinaw pa rin sa kanyang isip. Siya, mas bata, mas inosente, kasama ang isang ngumingiting lalaki, si Marco. Huwag kang manghimasok. Nanginginig ang boses ni Eliana. Oh, gusto mo talagang manghimasok ako, Eliana. Gusto kong makita mo kung paano bumagsak ang lahat ng pinaghirapan mo. Hindi ba't masarap pagmasdan ang isang tao na nagmamakaawa, na nawawalan ng lahat? Ang boses ni Marco ay tila nagdiriwang. Nandito lang ako, malapit. At makikita mo, Eliana, na hindi ka kailanman makakatakas. Ibinalibag ni Eliana ang cellphone sa damuhan. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Lumabas ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya napansin na nakatingin na sa kanya si Miguel. Eliana? Anong nangyari? Sino yon? Tanong ni Miguel. Lumapit at hinawakan ang kanyang balikat. Nagulat si Eliana. Pinunasan niya agad ang kanyang mga luha. Wala po, Sir Miguel. Wala po iyon. Hindi kumbinsido si Miguel. Nakita niya ang matinding takot sa mga mata ni Eliana at nakita niya ang cellphone na nakahandusay sa damuhan. Pinulot niya ito. Sigurado ka? Ang narinig ko, parang may nagbabanta sa iyo. Umiling si Eliana. Huwag niyo na pong alalahanin, Sir Miguel. Wala po talaga. Pilit siyang ngumiti. Ngunit ang ngiting iyon ay puno ng pagkabahala. Simula noon, nagsimulang bigyan ni Miguel si Eliana ng mga maliliit na atensyon. Isang tasa ng kape na inihanda niya mismo. Isang tanong tungkol sa kanyang araw. Hindi bilang isang amo kundi bilang isang kaibigan. Minsan, nakikita niya si Eliana na nagtatago sa isang sulok, nakikipag-usap sa cellphone, at kapag nakikita siyang papalapit, agad itong nagtatago o nagpapanggap na abala. Ang misteryo ni Eliana ay lalo pang nagpatindi sa kanyang pag-aalala. Isang gabi, habang naglalakad si Eliana pabalik sa kanyang kwarto, matapos mag-check ng lahat ng pinto at bintana, naramdaman niya ang isang bagay na tumama sa kanyang paa. Napatingin siya sa ibaba. Isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng buwan. Dinampot niya ito. Isang lumang keptok. Kulay asul, may maliit na disenyong paru-paro. Ito ang paborito niyang keptok noong bata pa siya. Ang keptok na ibinigay sa kanya ni Marco noong sila pa. Nawala niya ito sa araw ng kanilang paghihiwalay. Ang araw na nabago ang lahat. Napahawak si Eliana sa kanyang bibig. Ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis. Hindi ito nagkataon. Hindi ito maaaring magkataon. Alam niya na nandito na si Marco. At alam niya na ang pagbabalik ni Marco ay nangangahulugan ng isang bagay. Nakita niya ang kislap ng isang anino sa dilim. Naglaho kasama ang hangin, tila isang paalala na ang nakaraan ay palaging may paraan upang bumalik. Naging kakaiba ang takbo ng buhay sa mansyon ng mga Alcantara. Matapos ang insidente sa lawa, mas nagiging maingat si Eliana sa bawat galaw niya. Lalo pa at alam niyang may nagmamasid sa kanya, isang anino mula sa nakaraan na tila muling bumalik. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, mayroon ding kakaibang init na nag-umpisa sa kanyang puso. Ang pag-aalala ni Sir Miguel, ang kanyang mga sulyap, ang kanyang mga tanong na puno ng pag-intindi. Lahat ng iyon ay nagbigay sa kanya ng hindi inaasahang pag-asa. Isang hapon, habang naghahanda si Eliana ng merienda para kay Don Ramon Alcantara, ang ama ni Miguel at patriarka ng pamilya, naramdaman niya ang matalim na sulyap ni Marisa.
Nasa tabi ni Don Ramon si Marisa at ang kanyang labi ay nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Eliana, matinis na tawag ni Marisa. Pakisabi nga kay Ate Nena na ang tsaa na ito ay masyadong matamis. Hindi mo ba nabanggit sa kanya na si Don Ramon ay may diabetes? O sadyang napakabagal mo lang umintindi ng mga instructions? Naramdaman ni Eliana ang pag-init ng kanyang pisngi. Alam niyang sinasadya ito ni Marisa upang ipahiya siya sa harap ni Don Ramon na mahigpit sa pagpapatupad ng mga patakaran at reputasyon ng pamilya. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Don Ramon, ngunit hindi siya sumagot. Pasensya na po, Ginang Marisa. Kalmado niyang sagot. Ang tsaa po na ito ay para po sa inyo. Iba po ang inihanda ni Ate Nena para kay Don Ramon. Nagulat si Marisa. Biglang nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Talaga? Pilit ng ngiti niya, sabay tingin sa tsaa sa harapan ni Don Ramon. Kung gayon, mukhang nagkamali ako. Pasensya ka na, Eliana. Ang kanyang boses ay tila may halong pilit. Napangiti ng bahagya si Eliana. Hindi niya hinayaang makita ni Marisa ang kanyang tagumpay. Ibinigay niya ang tsaa ni Don Ramon. Kasabay ng isang maingat na ngiti. Ang kanyang mabilis na pag-iisip ang nagligtas sa kanya sa pagkakataong iyon. Naramdaman niya ang sulyap ni Sir Miguel mula sa likuran. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. Tila ba nagpapahayag ng paghanga at pagkilala sa kanyang katalinuhan. Ang sulyap na iyon ay nagbigay ng lakas kay Eliana. Ngunit kasabay niyon, nakita niya rin ang matalim na tingin ni Marisa kay Miguel. Alam ni Eliana na lalong lumalalim ang pagdududa at galit ni Marisa sa kanilang dalawa. Lumipas ang ilang araw, at ang presensya ni Marco San Jose ay tila nagiging mas kapansin-pansin. Nagsimulang makatanggap si Eliana ng mga mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, mga litrato mula sa nakaraan. Siya, mas bata, mas inosente, kasama si Marco. Mga larawang inakala niyang matagal nang nawala o sinunog na niya. Nandito na ako, Eliana. Hindi ka makakatakas. Ang ganda ng mansyon na pinagsisilbihan mo. Hindi ba't masarap balikan ang nakaraan? Ang bawat mensahe ay parang dagta na dumidikit sa kanyang puso, nagdudulot ng matinding kaba. Alam niyang si Marco ito. Ang kaba ay nagiging matinding takot. Paano niya nalaman na nandito siya? Paano niya nakuha ang numero niya? Isang araw, pumunta si Eliana sa isang public market upang mamili ng sariwang gulay para sa kusina. Naglalakad siya sa gitna ng mataong palengke. Ang kanyang isip ay abala sa mga babala ni Marco nang bigla siyang mabunggo. "Sorry, ma'am," sabi ng isang boses. Napataas ng tingin si Eliana. Ang kanyang mundo ay tila huminto. Nakatayo sa harapan niya si Marco San Jose. Ang kanyang ngiti ay hindi na ang dating matamis, kundi isang ngiting puno ng pambibiro at paghamak. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na balon na humihigop sa kanya. "Marco?" Ang tanging nasabi ni Eliana. Nanlamig ang kanyang buong katawan. "Nagulat ka, Eliana?" sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay mababa, halos bulong. "Akala mo ba, hindi na tayo magkikita?" Mali ka. Lumapit siya ng bahagya at naramdaman ni Eliana ang lamig na nagmumula sa kanya. "Alam kong mayroon kang magandang buhay ngayon. Nakita kita sa mansyon. Ang ganda ng buhay, ano? Pero ang nakaraan, hindi kailanman nawawala." "Anong gusto mo?" tanong ni Eliana. Pilit na pinapanatili ang kanyang boses. Nakalmado. "Ikaw," sagot ni Marco, at ang kanyang ngiti ay lumalim. "Gusto ko kung ano ang dapat na sa akin, at hindi ka makakatakas. Hindi mo kayang itago ang totoo mong pagkatao sa mga alkantara." Bago pa makasagot si Eliana, may dumating na tawag sa cellphone ni Marco. Naglakad siya papalayo, ngunit bago siya mawala sa karamihan,
Lumingon siya at nagbigay ng isang nakakatakot na sulyap kay Eliana. Kinagabihan, hindi mapakali si Eliana. Ang kanyang isip ay gulong-gulo sa pagbabalik ni Marco. Alam niyang may masamang mangyayari. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang ring ng kanyang cellphone. Isang unknown number. Alam niyang si Marco ito. Naglakad siya patungo sa bintana. Pilit na bumubulong. Ano pa ang gusto mo, Marco? Bitawan mo na ako. Napakasakit ng mga salita mo, Eliana. Pilyong sabi ni Marco sa kabilang linya. Pero alam mo, hindi pa tapos ang laro natin. At may mas malaking laro pa tayong paglalaruan. Kasama ang mga Alcantara. Nanginig si Eliana. Huwag mong idamay ang pamilya Alcantara. Bakit? Mahal mo na ba sila? O ang isa sa kanila? May panunuya sa boses ni Marco. Alam mo, may mga bagay na hindi dapat malaman ng mga Alcantara tungkol sa iyo. Tulad ng, ano bang nangyari sa mga magulang mo, Eliana? At bakit ka biglang naglaho noon? Napahawak si Eliana sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ito ang pinakamalaking sikreto niya. Ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang nakaraan. Hindi niya pwedeng malaman ni Marco ang lahat. Anong kailangan mong gawin ko? Tanong ni Eliana. Ang kanyang boses ay mahina, halos bulong. Gusto kong maging mata at tenga kita sa loob ng mansyon. Gusto ko ng impormasyon tungkol sa kumpanya ni Miguel Alcantara at kung hindi ka susunod, Eliana, malalaman ng lahat ang katotohanan at masisira ang lahat ng meron ka. Namatay ang tawag. Nanatili si Eliana sa posisyon niya. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Hindi niya alam kung anong gagawin. Eliana? Nagulat si Eliana. Napalingon siya. Nakatayo si Miguel sa likuran niya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Sino ang kausap mo? Bakit ganyan ang boses mo? At bakit mo kailangan magtago? Hindi makasagot si Eliana. Pilit siyang bumuo ng isang palusot ngunit ang kanyang lalamunan ay tila babarado. May itinatago ka ba sa akin, Eliana? Tanong ni Miguel. Ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit may matinding pagkabahala. Nag-aalangan si Eliana. Gusto niyang sabihin sa kanya ang lahat, ngunit paano? Paano niya ipapaliwanag ang nakaraan niya, ang mga kasinungalingan at panlilinlang na nagpilit sa kanya na magtago? At ang pagbabalik ni Marco ay lalo pang nagpatindi sa kanyang takot. Habang nag-iisip siya ng isasagot, narinig niya ang boses ni Marisa mula sa kanyang kwarto na bukas ng bahagya. Attorney Ramirez, kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng iyon, Eliana Reyes, ang nakaraan niya, at may isang pangalan na naririnig ko. Marco, hanapin niyo ang koneksyon. Gusto kong malaman ang lahat ng sikreto niya. Kahit ang pinakamaliit na detalye, ayokong may itinatago siya sa akin. Sa atin, may kutob ako na may kung anong malalim na baho sa pagkatao niya. Nanlamig si Eliana. Hindi niya sinasadya, ngunit narinig niya ang lahat. Hindi lang si Marco ang nagmamanman sa kanya, pati si Marisa, at ang pangalan ni Marco ay nabanggit. Ang dalawang mundo niya ay nagsisimula ng magkabanggaan at siya ay nasa gitna, walang mataguan. Hindi makatulog si Miguel ng gabing iyon. Ang mga salita ni Eliana sa telepono, ang matinding takot sa kanyang mga mata, at ang mga narinig niya mula sa kwarto ni Marisa. Lahat ng iyon ay nagpaikot-ikot sa kanyang isip. May itinatago ka ba sa akin, Eliana? Ang kanyang tanong, na nananatiling walang sagot. Ngunit higit pa roon, ang narinig niyang pagbanggit sa pangalan ni Marco mula sa labi ni Marisa ang nagpakaba sa kanya. Sino si Marco? At bakit siya konektado sa mga lihim ni Eliana at sa interes ni Marisa? Kinabukasan, maaga pa, pumunta si Miguel sa opisina. Hindi siya nagtungo sa kanyang normal na trabaho sa kumpanya. Bagkus, ay humiling siya ng tulong mula sa isa niyang pinagkakatiwalaang tauhan, isang pribadong investigador na dati na niyang nakasalamuha.
Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang taong nagngangalang Marco San Jose, bilin niya. At kung mayroon siyang koneksyon sa isang Eliana Reyes at sa anumang pamilya ng San Jose na may kinalaman sa negosyo namin noon. Ilang araw ang lumipas. Ang bawat oras ay tila walang katapusan. Si Miguel ay abala sa pakikipag-ugnayan sa investigador, habang pilit na pinapanatili ang normal na pakikitungo kay Eliana at Marisa. Sa mga sulyap niya kay Eliana, nakita niya ang pagod at pag-aalala. Mas lalo siyang naging tahimik, mas lalo siyang nagtatago sa anino ng mansyon. At si Marisa, tila may kakaibang kinang sa mga mata na tila may pinaplano. Isang hapon, nakatanggap si Miguel ng tawag mula sa investigador. "Sir Miguel, may nakita po ako," sabi nito. "Si Marco San Jose, dating nakatira sa San Pablo, Laguna. Ang ama niya, si Ginoong Roberto San Jose, ay may kumpanya ng konstruksyon na nakipag-ugnayan sa inyong pamilya, ang Alcantara Group. Mga 15 taon na ang nakakaraan. May malaking proyekto kayo noon, sir, na nauwi sa isang kaso. Nadamay ang pamilya San Jose at tuluyan silang nawalan ng lahat. Ang kumpanya nila ay tuluyang nalugi." Napakunot ang noo ni Miguel. Naalala niya ang kasong iyon. Siya ay bata pa noon, nagsisimula pa lang sa kumpanya at hindi masyadong abala sa mga detalye. Pero alam niyang may malaking gulo noon at ang kanyang ama, si Don Ramon, ay naging napakaseryoso sa paghawak niyon. Isang malaking pagsubok daw para sa kanilang pamilya. Hindi niya inakala na ganoon kalaki ang naging epekto nito sa isang pamilya. "At ang koneksyon kay Eliana Reyes?" tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay tila may kung anong kumurot sa dibdib. "Si Eliana Reyes po?" Patuloy ng investigador, siya po ay nakilala si Marco San Jose noon. Nagkaroon sila ng relasyon. Ngunit sir, ayon sa aming mga nakalap na impormasyon, si Marco San Jose po ay naging sangkot sa isang serye ng panloloko kasama ang ina ni Eliana Reyes, si Elena. Naloko po nila si Eliana at marami pa. Si Eliana po ay halos mawalan ng lahat at nagtago pagkatapos ng insidenteng iyon. At ang mga magulang po ni Eliana, sir, namatay po sa isang aksidente, ilang buwan matapos ang kaso ng San Jose at Alcantara. May mga tanong po kung paano sila namatay, pero hindi po iyon naimbestigahan ng maayos noon. Nabitawan ni Miguel ang telepono. Nahulog ito sa kanyang kamay. Hindi niya napansin. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Si Marco ay hindi lang simpleng ex-boyfriend ni Eliana. At si Eliana, siya ay nasa gitna ng lahat ng iyon, naging biktima ni Marco at ang kanyang mga magulang ay namatay sa isang aksidente na may kinalaman sa nakaraan. Ang hapdi na naramdaman niya sa kanyang dibdib ay hindi lamang para kay Eliana, kundi para na rin sa kanyang pamilya. Nang gabing iyon, matapos matulog si Leo, hinintay ni Miguel si Eliana sa library. Nakita niya ang babae na naglalakad. Ang kanyang mga balikat ay tila may daladalang mabigat. "Eliana," tawag ni Miguel. Nagulat si Eliana. "Sir Miguel? Kailangan nating mag-usap," sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay seryoso. Ipinakita niya ang ilang dokumento mula sa investigador. Marco San Jose. Ang pangalan niya ay lumabas. May koneksyon siya sa nakaraan ng pamilya ko. At sa'yo. Nanlamig si Eliana. Bumaba ang kanyang tingin. "Wala na po iyon, Sir Miguel. Matagal na po iyon." Hindi. Hindi wala ang lahat ng ito, Eliana. Alam kong may malalim kang tinatago. At alam kong si Marco ang nagbabanta sa iyo. Puno ng pag-aalala ang boses ni Miguel. "Sabihin mo sa akin ang totoo. Gusto kitang tulungan." Napaupo si Eliana. Hindi niya na kaya. Ang lahat ng bigat, ang lahat ng takot, ay bumagsak sa kanya. Sa mahihinang salita, ibinahagi niya ang isang bahagi ng kanyang nakaraan tungkol kay Marco, kung paano siya niloko,
kung paano siya nawalan ng lahat ng naipundar niya. Ngunit nanatili siyang tahimik tungkol sa mga magulang niya at sa mas malalim na koneksyon ng pamilya ni Marco sa mga Alcantara. Ang sakit sa kanyang mga mata ay nagpatunay sa lahat ng hindi niya kayang sabihin. Kaya ka pala nagtatago? Mahinang tanong ni Miguel. Tumango si Eliana at sa kanyang pagyuko, nakita ni Miguel ang pagpatak ng luha sa sahig. Isang patak na nagbigay ng matinding hapdi sa kanyang puso. Habang nag-uusap sila, sa kabilang dulo ng mansyon, nakangisi si Marisa. Hawak niya ang isang detalyadong folder na galing kay Attorney Ramirez. Puno iyon ng impormasyon tungkol kay Eliana Reyes, ang kanyang pamilya, ang kanyang nakaraan, ang mga kaso na kinasangkutan ng pangalan niya at ng pangalan ni Marco San Jose. Aha, bulong ni Marisa sa sarili. Ito pala ang mga sikreto mo, Eliana Reyes. Hindi ka lang simpleng katulong. Kung gayon, mas magiging masaya ang pagbagsak mo. Agad niyang tinawagan ang kanyang kaibigan, isang editor ng isang sikat na tabloid. Darling, mayroon akong isang napakainit na balita para sa'yo. Tungkol sa isang katulong na may madilim na nakaraan at nagbabalak mang-agaw ng asawa ng isang prominenteng pamilya. Ang kanyang ngiti ay masamain, puno ng paghihiganti. Kinabukasan ng umaga, habang nag-aalmusal si Miguel, nakita niya ang isang headline sa isang tabloid na iniwan sa kanyang upuan. Ang malaking larawan sa pahina ay si Eliana. Made from Hell? Mysterious Past of Alcantara's Help Leads to Scandalous Secrets. Naramdaman ni Miguel ang pag-init ng kanyang ulo. Bumalik ang tingin niya sa headline. Scandalous Secrets. Ang kanyang mata ay bumaba sa maliit na bahagi ng text sa ibaba. Ang Eliana Reyes, isang dating kasintahan ng isang kilalang scammer, ay nagtatago mula sa kanyang madilim na nakaraan habang ginagamit ang kanyang ganda upang akitin ang mayamang tagapagmana ng Alcantara Group. Bigla siyang tumayo. Ang upuan ay tumilapon. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Hindi niya nakaya. Hindi niya hahayaang sirain ni Marisa si Eliana, lalo na ngayong alam niya ang lahat. Ang babae na nagligtas sa kanyang anak, ang babaeng may malalim na sugat mula sa nakaraan, ay hindi dapat paglaruan. Hindi niya hahayaang magpatuloy ang kalokohang ito. Ang umaga ay bumungad sa isang sampal. Hindi pisikal, kundi isang malakas na sampal na nagmula sa mga pahina ng tabloid na hawak niya. Ang kanyang sariling larawan, nakasulat ang mga salitang naglalarawan sa kanya bilang isang maid from hell at isang mang-aagaw ng asawa. Nanginginig ang kamay ni Eliana. Habang binabasa ang bawat linya, ang kanyang puso ay tila dinudurog. Si Marisa. Alam niya, tanging si Marisa ang may kakayahang gawin ito. Gamit ang mga impormasyong ibinigay ni Attorney Ramirez, naramdaman ni Eliana ang mga mata ng mga kasambahay. Ang kanilang mga sulyap ay puno ng pagdududa. Ang kanilang mga bulungan ay tila matalim na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Si Eliana daw ang nasa balita. Narinig niya ang isang bulong. Grabe naman ang nakaraan niya. Ang pakiramdam ng pagiging pinag-uusapan, pinaghihinalaan, ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sakit. Pilit niyang ipinakita ang pagiging kalmado, ngunit sa loob niya, dinudurog siya ng unti-unti. Naging sentro siya ng tsismis at paghusga. Habang naglalakad siya sa sala, nakita niya si Marisa. Nakaupo ito sa sofa, nakataas ang noo, at nakangisi ng bahagya habang tinitingnan siya. Walang pasubali, walang kahit anong pagtatago ng kanyang tagumpay. Iyon ang paraan ni Marisa ng panunukso. Isang sulyap na nagpaparamdam kay Eliana na siya ay isang insekto na madaling durugin. Ngunit bago pa man lubusang bumigay si Eliana sa pagkadismaya, narinig niya ang boses ni Miguel. Marisa! Sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay nagliliyab sa galit. Anong ginawa mo?
Paano mo nagawang ipahiya si Eliana sa ganitong paraan? Hinawakan niya ng mahigpit ang tabloid. Ang kanyang mukha ay namumula. Walang katotohanan ng mga ito. Nagulat si Marisa. Miguel, anong pinagsasabi mo? Bakit mo ipinagtatanggol ang katulong na iyan? Hindi mo ba nakikita kung ano ang ginagawa niya sa pamilya natin? Hindi siya ang sumisira sa pamilya natin, Marisa. Ikaw ang gumagawa niyan. Ang mga salitang iyon ay parang himala sa pandinig ni Eliana. Naramdaman niya ang init sa kanyang dibdib. Isang maliit na kislap ng pag-asa. May isang tao palang naniniwala sa kanya. May isang tao palang lumalaban para sa kanya. Ngunit ang kislap na iyon ay mabilis na naglaho. Tantanan niyo ang kaguluhan na ito! Isang malakas na boses ang pumutol sa pagtatalo. Si Don Ramon Alcantara. Nakatayo siya sa hagdanan. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang tingin ay matalim. Miguel! Marisa! Hindi ito ang wastong oras at lugar para sa inyong pagtatalo. At ikaw, Eliana, ano ba talaga ang pinagsasabi ng mga balita na ito? Nagbaba ng tingin si Eliana. Hindi siya makasagot. Ama, simula ni Miguel. Huwag niyo pong paniwalaan ang mga nasa tabloid. Ito po ay gawa-gawa lang. Sinisiraan lang po si Eliana ni Marisa. Sapat na! Miguel! Putol ni Don Ramon. May nakapagsabi na sa akin tungkol sa mga isyu ni Eliana Reyes sa nakaraan at ang kanyang pagiging kasintahan ng isang kilalang scammer. Ano pa ang sasabihin mo? Tumingin si Don Ramon kay Miguel. Miguel, kailangan mong humanap ng disenteng asawa. Isang babaeng magbibigay ng karangalan sa apelyido natin, hindi isang katulong na may madilim na nakaraan. Kung hindi mo ititigil ang kung anuman ang namamagitan sa inyo, aagawin ko ang lahat ng mana mo. Kalimutan mo na ang lahat ng karapatan mo sa kumpanya at sa lahat ng yaman ng pamilya. Naramdaman ni Eliana ang matinding sakit sa kanyang puso. Ito ang kanyang pinakakinatatakutan. Dahil sa kanya, nawawalan si Miguel. Dahil sa kanya, masisira ang pamilya na minsan na niyang kinailangan. Bago pa man makasagot si Miguel, biglang nagring ang cellphone ni Eliana. Isang unregistered number. Kilala niya. Si Marco. Naglakad siya papalayo. Pilit na pinapanatili ang kanyang boses na kalmado habang ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis. Mabuti naman at sumagot ka, Eliana. Pilyong sabi ni Marco sa kabilang linya. Nabalitaan ko ang tungkol sa iyo. Naawa ako sa iyo. Pero hindi mo na kailangang magtago sa dilim. May isang paraan. Ano? Tanong ni Eliana. Pilit na pinipigil ang panginginig ng kanyang boses. Gusto kong kunin mo ang lahat ng financial records ng Alcantara Group. Ang mga pinakamahalaga. Ang mga lihim na transaksyon nila. Alam kong alam mo kung paano makukuha ang mga iyon. Kung hindi mo gagawin, Eliana. Alam kong may isang bagay na mas mahalaga pa sa iyo kaysa sa iyong buhay. Ang sikreto tungkol sa pagkamatay ng mga magulang mo. Ang koneksyon nila sa Alcantara Group. Hindi lang ako ang nakakaalam niyan. Gusto mo bang malaman ng lahat ang totoo? Gusto mo bang malaman ni Miguel kung sino talaga ang may kasalanan sa lahat ng nangyari sa iyo? Nanlamig si Eliana. Bumagsak ang kanyang katawan sa isang upuan. Ang sikreto ng kanyang mga magulang. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang pagkatao. Ang dahilan ng kanyang pagtakas. Ang kanyang pagtatago. Kung malalaman ni Miguel ang buong katotohanan, kung malalaman niya kung paano naging parte ang kanyang sariling pamilya sa pagkawasak ng buhay ni Eliana, magiging imposible na ang lahat. Hindi ko magagawa yan, Marco. Mahina niyang sabi. Hindi ko kayang saktan si Miguel. Hindi ko kayang sirain ang pamilya niya. Talaga? O mas gusto mong sirain ko ang iyong pagkatao at ang mga alaala ng mga magulang mo? Mayroon akong mga ebidensya, Eliana. Mga dokumento na magpapatunay na ang pagkamatay nila ay hindi lang simpleng aksidente. At may kinalaman doon ang mga Alcantara. Nanginig ang buong katawan ni Eliana.
Ang kanyang puso ay nahati. Sa isang banda, ang pagmamahal niya kay Leo, ang pag-asa na ibinibigay sa kanya ni Miguel, ang pagnanais na magkaroon ng payapang buhay. Sa kabilang banda, ang matinding takot sa nakaraan, ang banta ni Marco na ilabas ang pinakamasakit na katotohanan, ang pagkadismaya sa pagiging biktima sa lahat ng bagay. Narinig niya ang mga yapak ni Miguel na papalapit. Pilit niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Eliana, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pag-aalala. Nakita niya ang nakabukas na cellphone ni Eliana at ang matinding takot sa kanyang mga mata. Ano ba talaga ang nangyayari? Sino ang kausap mo? Hindi makasagot si Eliana. Puno siya ng pagkalito. Gusto niyang sabihin sa kanya ang lahat, ngunit paano kung sirain nito ang lahat ng namamagitan sa kanila? Paano kung galit ang maramdaman ni Miguel sa oras na malaman niya ang buong katotohanan? Eliana, please, sabi ni Miguel, hinawakan ang kanyang mga kamay. Sabihin mo sa akin, hindi kita hahayaang harapin ang lahat ng ito ng mag-isa. Ang kanyang mga salita ay parang baluti sa kanyang durog na puso, ngunit ang banta ni Marco ay mas matindi. Ang kanyang buhay, ang kanyang dangal, ang alaala ng kanyang mga magulang, lahat ng yon ay nasa bingit ng pagbagsak. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Eliana. Isang bagong mensahe mula kay Marco. Binuksan niya ito at ang kanyang hininga ay tila nawala. Isang lumang larawan. Siya, mas bata, nakangiti, kasama si Marco, sa tabi nila, ang kanyang ina, si Elena. Ngunit may isang taong hindi niya inaasahang makita sa larawan. Isang lalaki na pamilyar, nakangisi sa background. Hawak ang isang folder ng dokumento na may logo ng Alcantara Group. Ang mukha ng lalaki ay malabo, ngunit ang kanyang ngiti ay nakatatak sa kanyang isip. Ang nakakakilabot na mensahe sa ilalim ng larawan. Handa ka na bang malaman ang buong katotohanan, Eliana? Ang pagkamatay ng iyong mga magulang ay hindi lang aksidente. At ang pamilya Alcantara, kasama si Elena, ay may bahagi doon. Kung hindi mo gagawin ang sinabi ko, ilalabas ko ang lahat, ang iyong mga magulang, ang kanilang negosyo, at ang koneksyon ng pamilya Alcantara sa lahat. Nanginginig si Eliana. Hawak niya ng mahigpit ang telepono. Ang larawan na iyon ay sumira sa lahat ng kanyang pag-asa. Hindi lang siya ang biktima. Ang buong buhay niya ay isang malaking kasinungalingan na may kaugnayan sa dalawang pamilya at sa isang masakit na nakaraan. Nakangisi si Marisa habang nakaupo sa kanyang opisina. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang makapal na folder. Ang report galing kay Attorney Ramirez. Sa wakas, malalaman na niya ang lahat ng baho ni Eliana Reyes, ang matinding pagkapahiya na naramdaman niya dahil sa tabloid, at ang pagtatanggol ni Miguel sa babaeng iyon ay muling nagpaalab sa kanyang galit. Kailangan niyang durugin si Eliana para kay Leo, para sa kanyang pamilya, para sa kanyang dangal. Binuksan niya ang folder. Ang kanyang mata ay mabilis na bumabasa sa mga pahina. Ang mga nakalap na impormasyon tungkol sa pagkabata ni Eliana, ang kanyang pamilya, at ang trahedya ng kanyang mga magulang. Napatigil siya sa isang pangalan, Marco San Jose. Ang pangalang iyon ay pamilyar. Ito ang pangalan na binanggit niya sa kanyang kausap na editor, ang scammer na nauugnay kay Eliana. Ngunit habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, unti-unting nawawala ang kanyang ngisi. Ang impormasyon ay mas malalim kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi lang basta isang scammer. Si Marco San Jose. Siya ang anak ni Roberto San Jose, ang dating may-ari ng isang malaking construction company na nakipag-ugnayan sa Alcantara Group. Sa ilalim ng pamamahala ni Don Ramon, mahigit 15 taon na ang nakakaraan. Ano to? Bulong ni Marisa. Naalala niya ang kasong iyon. Isang malaking gulo sa negosyo noon.
Ang ama niya, si Don Ramon, ay matindi ang pagtutol sa pakikipag-ugnayan sa San Jose Group, pero pinilit pa rin ni Miguel na baguhan pa noon. Ngunit nauwi iyon sa isang matinding laban sa korte na nauwi sa pagkalugi ng kumpanya ng San Jose. Hindi niya inakala na may kinalaman ito kay Eliana. Binasa niya ang susunod na pahina, ang mga detalye ng kaso, ang hindi makatarungang mga termino na ipinilit ng Alcantara Group na nagdulot ng pagbagsak ng San Jose. At naroon din ang pangalan ni Miguel Alcantara na noong panahong iyon ay isa ng junior executive sa kumpanya na pumirma sa ilang mahahalagang dokumento na nagbigay ng bentahe sa Alcantara at nagpahamak sa San Jose. Nanginginig ang kamay ni Marisa. Ito ay mas malaki kaysa sa isang simpleng tsismis tungkol sa katulong. Ang kanyang sariling asawa ay konektado sa pagbagsak ng pamilya ng lalaking nagbabanta kay Eliana. At pagkatapos, ang susunod na pahina. Ang pagkamatay ng mga magulang ni Eliana. Ayon sa report, namatay sila sa isang aksidente, ilang buwan matapos ang kaso ng San Jose. Ngunit may mga anomaly sa report ng pulisya noon na tila hindi na imbestigahan ng maayos. Ang mga magulang ni Eliana ay mga empleyado noon sa isa sa mga subcontractor ng San Jose Group. Isang malamig na panginginig ang bumalot kay Marisa. Hindi, bulong niya. Hindi ito totoo. Napatingin siya sa larawan ni Eliana sa tabloid. Ang babaeng ito ay hindi lang basta isang katulong. Siya ay may koneksyon sa isang madilim na bahagi ng kasaysayan ng kanyang pamilya. Ang pagbagsak ng San Jose, ang pagkamatay ng mga magulang ni Eliana, at ang pagbabalik ni Marco, lahat ng ito ay konektado. Biglang pumasok si Miguel sa opisina. "Marisa, kailangan nating mag-usap," sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso, tungkol kay Eliana at kay Marco. Tumingin si Marisa kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at takot. "Alam mo?" "Oo, alam ko." "Nakuha ko ang impormasyon," sabi ni Miguel. "Si Marco San Jose. Anak siya ni Roberto San Jose. Ang San Jose Group. Ang kaso noon. Ang mga magulang ni Eliana." Hindi natapos ni Miguel ang kanyang sasabihin. "At ikaw, Miguel?" sabi ni Marisa. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng panggagalaiti. "Ikaw ay may bahagi doon. Hindi ba? Ikaw ang pumirma sa mga dokumentong iyon na nagpahamak sa kanila." Nag-iwas ng tingin si Miguel. "Marisa, bata pa ako noon. Sinunod ko lang ang utos ni Papa. Hindi ko alam ang buong implikasyon noon at ang pagkamatay ng mga magulang ni Eliana. Aksidente yon." "Aksidente?" sigaw ni Marisa. Tumayo at itinapon ang folder sa mesa. Nagkalat ang mga pahina. May mga katanungan tungkol doon. At ngayon, ang anak ni Roberto San Jose, ang lalaking niloko si Eliana, ang Marco na iyon, ay nandito upang maghiganti. At ikaw, Miguel, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Nagsimulang magkaroon ng pag-aalinlangan si Marisa. Ang kanyang inakala na simpleng pagyurak sa reputasyon ni Eliana ay nagiging isang malaking bomba na maaaring sumira sa buong pamilya Alcantara. Kung malalantad ang koneksyon ng pamilya nila sa pagbagsak ng San Jose, ang kanilang kayamanan, ang kanilang pangalan, ang kanilang kapangyarihan, lahat ay mawawala. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang narinig mula sa labas ng pintuan. Isang malaking brown na sobre ang dumausdos sa ilalim ng pintuan. Walang pangalan ng nagpadala. Kinuha ni Marisa ito. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Binuksan niya ang sobre. Puno ito ng mga litrato at dokumento. Mga lumang larawan ng pamilya San Jose. Mga dokumento ng transaksyon ng Alcantara Group at San Jose Group na may mga markang nagpapakita ng mga irregularidad. At isang larawan ni Elena, ang ina ni Eliana, kasama ang isang lalaking hindi niya kilala
Ngunit ang larawan ay malinaw na kinuha sa harap ng lumang opisina ng San Jose Group bago ang pagbagsak nito. Ang lahat ay nakasulat sa isang simpleng papel, ang simula ng pagbagsak at ang katotohanan. Nanlamig ang buong katawan ni Marisa. Hindi ito gawa-gawa. Ito ay totoong ebidensya. Si Marco. Siya ang nagpadala nito. Ito ay isang babala. Hindi lang niya sinisira si Eliana. Sinasadya niyang sirain ang buong pamilya Alcantara. Napakagatlabi si Marisa. Ang kanyang inakala na mahinang katulong ay tila isang susi sa isang nakabaong lihim. Si Eliana ay hindi lang isang simpleng pawn. Siya ay nasa sentro ng lahat ng ito. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang pagkatao, ay konektado sa pinakamadilim na bahagi ng kanilang pamilya. At si Marco ay ginagamit si Eliana at ang kanyang mga lihim upang makapaghiganti. Ang pag-atake kay Eliana sa tabloid ay hindi lang tungkol sa pag-agaw ng asawa. Ito ay bahagi ng isang mas malaking plano. Ang kanyang sariling ambisyon, ang kanyang pagmamataas, ang kanyang pagnanais na ipahiya si Eliana ay tila nagbabalik sa kanya bilang isang matalim na kutsilyo. Naramdaman ni Marisa ang pagkabahala na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ang kanyang pamilya ay nasa panganib, at ang susi sa lahat ay ang babaeng matagal na niyang hinamak, si Eliana Reyes. Ang mansyon ng mga Alcantara ay nabalutan ng matinding katahimikan na tila naghihintay sa isang malakas na pagsabog. Ngunit para kay Miguel, ang pagsabog na iyon ay nagsimula na sa kanyang loob. Ang mga impormasyon mula sa investigador, ang mga litrato ni Marco na natagpuan ni Marisa, at ang patuloy na pagbaba ng halaga ng stock ng kumpanya. Lahat ng ito ay bumubuo ng isang nakakapanlumong katotohanan. Hindi na siya makakatago. Panahon na para harapin ang lahat. Nakita niya si Eliana na abala sa kusina. Ang kanyang mga mata ay walang kislap. Ang kanyang mga galaw ay mabagal. Ang kanyang isip ay tiyak na abala pa rin sa mga banta ni Marco. At sa mga nakasulat sa tabloid, kailangan niyang sabihin sa kanya ang lahat. Ang buong katotohanan. Hinila ni Miguel ang upuan sa harap ni Eliana, na tahimik na naglilinis ng mga gulay. Napatigil si Eliana at napatingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at takot. Eliana, simula ni Miguel, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap. Ngayon na, walang dapat itago. Binitiwan ni Eliana ang gulay. Naramdaman niya ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Alam niyang ito na. Ito na ang sandali na matatakpan ng lahat. Alam ko na ang tungkol kay Marco, sabi ni Miguel. At ang nakaraan niya, ang San Jose Group. Ang kaso namin noon, ang pagkamatay ng mga magulang mo. Nanlamig ang buong katawan ni Eliana. Napahawak siya sa mesa para hindi bumagsak. Ang kanyang pinakakinatatakutan ay nabunyag na. Eliana, pakinggan mo ako, patuloy ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at sakit. Lumapit siya, hinawakan ang kamay ni Eliana. Totoo ang sinabi ni Marco. Ang San Jose Group, sila ang aming naging kasosyo sa isang malaking proyekto noon. Pinilit ng aking ama, si Don Ramon, na kami ang kumuha ng mas malaking porsyento ng kita, kahit na alam kong hindi iyon patas. Nagkaroon ng kaso, at nawalan sila ng lahat. Ako ang pumirma sa huling kontrata na nagbigay sa kanila ng kawalan. Sumunod lang ako sa utos, Eliana. Bata pa ako noon, at bulag ako sa kasakiman ng pamilya ko. Hindi ko nakita ang malalim na epekto ng desisyon na iyon. Ang mga luha ay umaagos na sa mga mata ni Eliana. Hindi niya kailangang magsalita. Ang kanyang mga luha ay nagpakita ng lahat ng sakit at pagkadismaya. At ang mga magulang mo, Eliana, nagpatuloy si Miguel, ang kanyang boses ay humihina. Nalaman ko na sila ay konektado sa San Jose Group. Sila ay mga subcontractor. Ang kanilang pagkamatay,
Sinasabi ng imbestigador na may mga katanungan tungkol sa aksidenteng iyon na hindi iyon simpleng aksidente, na maaaring may kinalaman doon ang stress at financial burden na dinanas nila dahil sa pagbagsak ng San Jose Group. Humagulgol si Eliana. Kaya pala, mahina niyang bulong. Kaya pala ang dami kong tanong. Kaya pala pakiramdam ko, may tinatago sa akin. Niloko ako ng mama ko. Niloko ako ni Marco. At ngayon, ikaw, ang pamilya mo. Kayo ang dahilan ng lahat ng sakit ko. Bumitaw siya sa pagkakahawak ni Miguel. Naramdaman niya ang matinding pagkadismaya. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa, ay may direktang koneksyon sa kanyang pinakamasakit na nakaraan. Ang lahat ng pag-asa ay tila naglaho habang nagdadalamhati si Eliana. Ang mansyon ay unti-unting nababalutan ng kaguluhan. Nagsimulang tumunog ang telepono ni Miguel. Sunod-sunod na tawag. Mga email. Sir Miguel, ang stocks po natin biglang bumaba. May lumabas pong article sa Financial Times tungkol sa mga illegal transactions ng Alcantara Group noon. Nagkaroon po ng rally sa harap ng opisina. Mga galit na shareholders. Nanlumo si Miguel. Ito na ang huling plano ni Marco. Hindi lang niya sinisiraan ang reputasyon, kundi sinisira niya na rin ang pundasyon ng buong Alcantara Group. Ang bilyong-bilyong negosyo na pinaghirapan ng kanyang pamilya ay nasa bingit ng pagbagsak. Biglang pumasok si Marisa sa kusina. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi na siya ang aroganteng ginang Marisa. Siya ay isang babaeng natatakot. Ang kanyang mamahaling gown ay tila isang balabal na nahuhulog sa kanyang katawan. Eliana, mahina niyang tawag. Ang kanyang boses ay tila isang bulong. Eliana, kailangan ka namin. Kailangan ka ng kumpanya. Kailangan ka ni Leo. Kailangan ka namin lahat. Nagulat si Eliana. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganitong boses mula kay Marisa. Walang paghamak. Walang pagtaas ng ilong. Tanging pagmamakaawa. Ang lahat ng pinaghirapan namin, nawawala na. Patuloy ni Marisa, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sinisira ni Marco ang lahat. Siya ang may pakana ng lahat ng ito. Alam mo ang mga plano niya. Tulungan mo kami, Eliana. Kung hindi, wala na kaming matitira. Napakagatlabi si Eliana. Narito ang pagkakataon niya, ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Si Marco ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makapaghiganti para bayaran ang pamilya Alcantara sa lahat ng sakit na dinulot nila. Maaari siyang tumayo at sabihing, "Bahala kayo, damhin niyo ang sakit na naramdaman ko." Ngunit nakita niya si Miguel na nakayuko, ang kanyang mga balikat ay tila may daladalang mabigat. Nakita niya ang kanyang pagkabigo, ang kanyang pagsisisi, at nakita niya si Marisa na ngayon ay tila isang basag na manika, walang pride, tanging pagmamakaawa. At si Leo, ang kanyang Leo, ang batang tumatawag sa kanya ng Ate Eliana. Kung babagsak ang kumpanya, ano ang mangyayari kay Leo? Magiging biktima ba rin siya ng kasakiman at kasinungalingan ng kanyang mga magulang? Nahati ang puso ni Eliana, ang galit sa nakaraan, ang pagnanais na makapaghiganti. Ngunit mas matindi ang pagmamahal na naramdaman niya para kay Leo at ang kakaibang pakiramdam para kay Miguel. Ang kanyang pagnanais na protektahan ang mga walang kasalanan. Marco, bulong ni Eliana. Ang kanyang isip ay naglalaban. Pwede ko nang tapusin ang lahat. Magkakapagiganti na ako. Ngunit sa kanyang puso, nakita niya ang malalim na sugat ng nakaraan. Ang paghihiganti ba ang tunay na magpapagaling sa kanya? O ang pagpapatawad? Ang pagbibigay ng pagkakataon sa ikalawang pagkakataon? Napatingin siya sa paligid.
Ang mansyon na minsan ay puno ng kasakiman at paghamak ay ngayon ay nababalutan ng kawalan ng pag-asa. Wala na akong gagawin, sabi ni Eliana. Ang kanyang boses ay malamig, puno ng kalungkutan. Tumingin siya kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay walang kislap. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Pagod na ako sa lahat ng ito. Naglakad siya papalayo. Ang kanyang mga paa ay mabigat. Tila ba humahakbang sa isang malalim na putik. Aalis na ako, sabi ni Eliana. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na nawawala sa hangin. Ayoko nang may kinalaman sa inyo. Sa nakaraan, sa lahat, hinihiling ni Miguel na pigilan siya. Tawagin siya, ngunit ang kanyang mga salita ay tila nabaril sa kanyang lalamunan. Si Marisa ay nakatulala, hindi makapaniwala. Si Eliana, siya ay umalis. Nag-iisa. Iniwan ang lahat ng bigat ng nakaraan at ang lahat ng posibilidad ng kinabukasan sa likuran niya, kasama ang pamilyang Alcantara na ngayon ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang tunog ng basag na baso ang gumising kay Marisa mula sa kanyang bangungot. Hindi niya sinasadyang maitapon ang kanyang inumin. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa loob ng ilang araw, ang kanyang buhay ay tila isang malaking gulo. Ang dating matatag na pundasyon ng Alcantara Group ay unti-unting gumuguho. Ang stocks ay patuloy na bumababa. Ang mga balita tungkol sa kanilang mga illegal transactions noon ay nagkalat na at ang mga shareholders ay nagagalit, humihingi ng pananagutan. Marisa, anong ginawa mo? Ang boses ni Don Ramon ay tila kidlat sa kanyang pandinig. Tumayo siya sa harap ng kanyang anak na babae. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Dahil sa pagiging pabaya mo. Dahil sa pagiging bulag mo, sa pagiging mapagmataas mo. Nawawala na ang lahat ng pinaghirapan namin. Ang reputasyon natin. Ang kumpanya. Ang apelyido ng Alcantara ay nasisira. Pero, Papa, pilit na sabi ni Marisa. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang mahina. Wala nang pero, Marisa. Pinili mong sirain ang isang taong mahalaga. Isang taong may susi sa ating pagkabuhay. Pinili mong maging bulag sa katotohanan. Ikaw ang nagdala ng kapahamakan na ito sa atin. Parang isang suntok sa dibdib ang mga salita ni Don Ramon. Ang kanyang ama, ang kanyang idol, ang kanyang batayan ng kapangyarihan at paggalang ay kinukondena siya. Ang kanyang posisyon sa kumpanya, ang kanyang kapangyarihan sa mga bisita, ang kanyang pagiging ginang Alcantara. Lahat ng iyon ay tila naglaho na parang bula. Wala na siyang makapitan. Ang kanyang mundo ay gumuho na. Pagkatapos ng matinding sermon ni Don Ramon, umakyat si Marisa sa kanyang kwarto. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay blanko. Walang emosyon. Walang pagnanais na gumalaw. Walang pagnanais na lumaban. Pagod na siya. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang dating Marisa, ang Marisa Alcantara na laging nakataas ang noo at puno ng kumpiyansa, ay nawala. Ang nakita niya ay isang babaeng basag, puno ng takot at pagkabigo. Nagsimulang magbalik ang mga alaala, ang kanyang pagkabata. Hindi madali ang kanyang buhay. Ang kanyang pamilya ay hindi ganoon kayaman noon. Kailangan niyang magsikap para makamit ang lahat ng meron siya ngayon. Naranasan niya ang pagiging mahirap, ang pagiging maliit sa paningin ng iba. Ang kanyang pagiging mapagmataas at malupit ay isang baluti lamang na binuo niya upang protektahan ang kanyang sarili, upang hindi na maranasan muli ang pagiging mahina at mahirap. Ang pagiging perfect at powerful ang tanging paraan niya para makahinga. At si Eliana, siya ay isang paalala ng kanyang nakaraan. Ang kanyang pagiging mahirap, ang kanyang pagiging walang-wala, ang kanyang pagiging maid, ang pagkakita sa mga Alcantara, isang mayamang pamilya
na nagbibigay ng atensyon kay Eliana ay tila isang sampal sa kanya, isang paalala na ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay walang kwenta kung ang isang simpleng katulong ay kayang agawin ang pwesto niya. Mali ako, bulong niya. Hindi niya inakala na sasabihin niya ang mga salitang iyon. Ang matinding pagkabigo at galit ay unti-unting napapalitan ng pagsisisi. Ang pagmamataas na minsan ay kanyang baluti ay ngayon ang kanyang kadena. Naglakad si Marisa patungo sa bintana. Tumingin siya sa labas. Nakita niya si Leo na naglalaro sa hardin. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Miss na miss niya si Ate Eliana. Narinig niya ang mga salita ni Leo noon. Hindi niya hahayaang sirain ni Marco ang pamilya niya, lalo na si Leo. Kahit na sa kanyang kasakiman, ang pagmamahal niya kay Leo ay totoo. At kung may isang taong makakatulong sa kanila ngayon, iyon ay si Eliana, ang babaeng matagal na niyang sinira, hinamak at kinamuhian. Kailangan niyang hanapin si Eliana. Kinuha ni Marisa ang kanyang susi ng kotse. Si Marisa Alcantara, ang reyna ng mansyon, ay lalabas at magmamaneho mag-isa. Naghahanap ng isang katulong. Tinawagan niya si Ate Nena. Ate Nena, alam mo ba kung saan pumunta si Eliana? Nako, ginang Marisa. Hindi ko po alam, pero narinig ko po siyang binabanggit ang probinsya o baka sa isang lumang bahay po nila sa Maysta, Rosa. Doon po siya nagmula. May isang bahay pa raw po sila doon. Sabi niya, hindi nag-aksaya ng oras si Marisa. Nagmamaneho siya patungo sa Sta, Rosa, Laguna. Ang kanyang pagmamaneho ay mabilis. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Habang nagmamaneho, unti-unti niyang naalala ang mga pangyayari. Ang pagyurak kay Eliana sa party, ang insidente sa lawa, ang pagtatanggol ni Miguel, ang paglabas ng tabloid, ang mga banta ni Marco. Ang lahat ng iyon ay nagpapakita ng isang pattern, ang kanyang pagiging bulag sa katotohanan. Ilang oras ang lumipas. Sa wakas, narating niya ang isang lumang bahay malapit sa isang kakahuyan, sa isang liblib na bahagi ng Sta, Rosa. Ang bahay ay maliit, luma, ngunit may kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Nakita niya si Eliana, nakaupo sa labas ng bahay, nagdidilig ng mga halaman. Ang kanyang mukha ay tahimik, ngunit may bakas ng kalungkutan. Bumaba si Marisa mula sa kanyang kotse. Naramdaman niya ang matinding kaba. Ito ang kanyang pagkakataon. Walang pride, walang pagmamataas, tanging pagmamakaawa. Lumapit siya kay Eliana. Nagulat si Eliana nang makita siya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ginang Marisa? Eliana, mahinang sabi ni Marisa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumuhod siya sa harap ni Eliana. Ang ginang Alcantara ay lumuhod sa harap ng kanyang katulong. Isang eksena na hindi niya kailanman inakala na mangyayari. Eliana, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Sa lahat ng sakit na idinulot ko. Sa pagiging bulag ko, nagulat si Eliana. Hindi niya inakala na mangyayari ito. Ang babaeng matagal na niyang kinamuhian, ang babaeng sumira sa kanya, ay ngayon ay nagmamakaawa sa kanya. Ako ang may kasalanan sa lahat ng ito. Patuloy ni Marisa, ang kanyang mga luha ay umaagos na. Ang aking pagmamataas, ang aking takot na mawalan ng lahat, ang aking pagiging bulag sa katotohanan. Akala ko, kapag sinira kita, magiging ligtas ako. Nagkamali ako, Eliana. Ngayon, ang lahat ng pinaghirapan ko ay nawawala na. Nawawala na ang kumpanya. Nawawala na ang lahat. At si Leo ay nangungulila sa iyo. Kailangan ka niya, Eliana. Inabot ni Marisa ang kamay ni Eliana at hinawakan ito ng mahigpit. Alam kong hindi madali ang buhay mo
Alam kong nagdusa ka ng husto dahil sa nakaraan. At ako, Eliana, ay may sarili ding madilim na nakaraan. Hindi ako lumaki na mayaman. Naranasan ko rin ang hirap. Ang pagiging mapagmataas ko ay isang paraan lang para itago ang takot ko na bumalik sa dati. Tumingin siya kay Eliana. Ang kanyang mga mata ay puno ng panginginig. Nagalit ako sa iyo dahil ikaw ay isang paalala ng aking nakaraan. Ngunit hindi ko nakita na ikaw ang susi sa aming pagkabuhay. At ngayon, ikaw lang ang makakapagligtas sa amin. Umiyak si Marisa. Ang kanyang pag-iyak ay hindi pag-iyak ng galit, kundi pag-iyak ng pagsisisi. Pag-iyak ng isang babaeng nawala ng lahat at humihingi ng ikalawang pagkakataon. Naramdaman ni Eliana ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang matinding galit na matagal na niyang kinimkim ay unti-unting naglaho, napalitan ng awa at pag-intindi. Ang mga salita ni Marisa, ang kanyang mga luha, ay totoo. Nakita niya ang isang babaeng nasaktan, tulad niya, ginang Marisa. Mahina niyang sabi, Eliana, tulungan mo kami. Patuloy ni Marisa. Kinuha ang kanyang bag at kinuha ang isang nakatuping dokumento. Isang kopya ng isang lumang kontrata na may marka ng Alcantara Group at San Jose Group. Kasama ang ilang mga sulat kamay na pagbabago na tila ipinilit noon. Ito ang tanging kopya na mayroon ako. Nakuha ko ito sa lumang cabinet ng aking ama. Ito ang tanging ebidensya na hindi pa nakuha ni Marco. Ito ang susi upang mailantad siya at patunayan ang kanyang mga kasinungalingan at ang katotohanan sa likod ng pagbagsak ng San Jose. Pero nangangailangan ito ng lakas ng loob mo. Eliana, kailangan mong magtiwala sa akin at kailangan mong ipagtanggol ang katotohanan. Inabot ni Marisa ang dokumento kay Eliana. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang dokumentong iyon ay hindi lang isang papel. Ito ay isang paanyaya. Isang pagkakataon para maghilom ang mga sugat. Isang pagkakataon para magpatawad. Isang pagkakataon para sa simula ng isang bagong kabanata. Ang kapalaran ng pamilya Alcantara at marahil ang kanyang sariling kaligayahan ay nasa kamay ni Eliana. Naghilom ang puso ni Eliana nang makita ang sinseridad sa mga mata ni Marisa. Ang dokumentong hawak niya ay mabigat, hindi dahil sa bigat ng papel, kundi dahil sa bigat ng katotohanan na bitbit nito. Ito ang susi upang mailantad si Marco, upang maipagtanggol ang sarili, at upang bigyan ng katarungan ang kanyang mga magulang. Ngunit ito rin ang nangangahulugan ng pagtitiwala sa isang babaeng minsan nang nagpahirap sa kanya. Ginang Marisa. Mahina niyang sabi. Tumayo at tinulungan si Marisa na tumayo. Babangon po tayo. Tutulungan ko po kayo. Mula sa maliit na bahay ni Eliana, nabuo ang isang hindi inaasahang alyansa. Si Marisa, na ngayon ay wala ng bahid ng pagmamataas, ay ibinahagi ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa mga plano ni Marco. Si Miguel, na agad na pumunta sa sta. Rosa nang malaman kung nasaan si Marisa, ay nanatili sa tabi ni Eliana. Sa pagitan ng tatlo, binuo nila ang isang detalyadong plano upang harapin si Marco. Kailangan natin ng isang publikong venue, sabi ni Eliana. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon, kung saan mailalantad ang lahat ng kasinungalingan niya. Mayroon tayong press conference sa Lunes, sabi ni Miguel. Doon ilalabas ni Marco ang huling ebidensya niya laban sa atin. Ito ang pagkakataon natin. Ang tatlo ay naghanda sa loob ng 2 araw. Si Eliana ang utak, si Miguel ang lakas, at si Marisa ang nagbigay ng mga impormasyon. Sa mga sandaling iyon, nawala ang lahat ng pagkakaiba sa pagitan nila. Walang amo at katulong, walang mayaman at mahirap,
Tanging 3 taong nagkakaisa upang labanan ang isang karaniwang kaaway at itama ang isang lumang pagkakamali. Sa araw ng press conference, punong-puno ang silid ng mga mamamahayag. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat at ang mga bulungan ay tila mga kulog. Nakaupo sa gitna si Marco San Jose, nakangisi, ang kanyang mata ay puno ng pagmamalaki. Sa kanyang tabi, ang kanyang abogado, at sa harap niya, ang mga dokumentong inakala niyang sisira sa Alcantara Group. Pumasok sina Miguel at Marisa. Agad silang dinumog ng mga mamamahayag. Mr. Alcantara, totoo ba ang mga balita tungkol sa pagbagsak ng inyong kumpanya? Ginang Alcantara. Anong masasabi ninyo sa mga akusasyon ni Ginoong San Jose? Kalmado si Miguel. Nandito kami upang linawin ang lahat ng balita at akusasyon at upang ilantad ang katotohanan. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala, nagbigay ng pahayag si Marco, puno ng pagmamalaki at paghihiganti. Sa loob ng maraming taon, simula ni Marco, ang kanyang boses ay matatag. Ang Alcantara Group ay nagtago ng isang madilim na sikreto. Isang sikreto na sumira sa buhay ng aking pamilya. Isang sikreto na sumira sa buhay ng napakaraming tao. At ngayon, ilalabas ko ang lahat ng ebidensya na magpapatunay na ang Alcantara Group sa pamumuno ni Don Ramon Alcantara at Miguel Alcantara ay sangkot sa illegal transactions na sumira sa San Jose Group. Ipinakita niya ang kanyang mga dokumento, ang mga litrato, ang mga bank statements. Lahat ng inakala niyang makapagpapatunay ng kanyang pahayag. At ang kanilang kasambahay, si Eliana Reyes, patuloy ni Marco, tinuro ang isang litrato ni Eliana na kasama niya noon. Siya ang kasintahan ko noon. Siya ang testigo sa lahat ng illegal na transaksyon na ito. Ngunit ngayon, pinili niya na maging isang sunod-sunuran ng mga Alcantara. Narinig ni Eliana ang kanyang pangalan. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Ito na, panahon na. Biglang bumukas ang likurang pintuan ng silid. Pumasok si Eliana. Nakasuot siya ng isang simpleng dress, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Sa kanyang likuran, si Attorney Ramirez, na binago ang panig matapos malaman ang katotohanan mula kay Marisa at Miguel. Nagulat si Marco. Nawala ang kanyang ngisi. Eliana, anong ginagawa mo rito? Nandito ako upang ilantad ka, Marco. Sabi ni Eliana, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Nandito ako upang ilantad ang iyong mga kasinungalingan at ang iyong matinding paghihiganti. Lumapit si Eliana sa podium at inabot niya kay Attorney Ramirez ang dokumentong ibinigay ni Marisa. Ito ang lumang kontrata na may mga sulat kamay na pagbabago. Ang dokumentong ito, sabi ni Attorney Ramirez, ay isang kopya ng orihinal na kontrata sa pagitan ng Alcantara Group at San Jose Group. Ipinapakita nito na ang mga porsyento na kinailangan ng San Jose Group na ibigay sa Alcantara Group ay pinilit na itaas sa huling sandali, labag sa orihinal na kasunduan. Ngunit may isang nakatagong probisyon dito na hindi nakita noon. Pinagpatuloy ni Attorney Ramirez ang pagbabasa ng probisyon. Ang anumang pagbabago sa kontratang ito ay mangangailangan ng pirma at selyo ng parehong partido kasama ang presensya ng 2 testigo na hindi direktang konektado sa magkabilang panig. Ang probisyon na iyon ay dinagdagan sa huling minuto bago pa pirmahan ni Mr. Miguel Alcantara ang kontrata, sabi ni Attorney Ramirez. At ang pirma sa ibaba na nagpapatunay sa pagbabago ay hindi pirma ni Mr. Roberto San Jose. Ito ay ang pirma ng kanyang anak, si Ginoong Marco San Jose, na noong panahong iyon ay hindi autorisadong pumirma ng mga ganitong dokumento at ang kanyang pirma ay pekeng pirma ng kanyang ama. Nagulantang ang lahat. Ang mga flash ng kamera ay mas naging malakas. Ang mga bulungan
ay naging ingay. Si Marco ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. At hindi lang iyan. Patuloy ni Eliana. Mayroon din akong ebidensya na ibinigay sa akin mismo ni Ginoong Miguel Alcantara na magpapatunay na ang pagbagsak ng San Jose Group ay hindi lang dahil sa kontratang ito, kundi dahil din sa sariling illegal transactions ni Ginoong Marco San Jose kasama ang aking ina, si Elena, na naging dahilan ng aming pagkalugi noon. Ginagamit niya lang ang pangalan ng kanyang ama at ang paghihiganti upang pagtakpan ang kanyang sariling mga kasalanan at ang pagkamatay ng aking mga magulang. Hindi lamang aksidente. Ito ay dulot ng matinding stress at pagkalugi na idinulot ni Marco sa aming pamilya. Matapos kaming lokohin, inilabas ni Eliana ang kanyang cellphone at ipinakita ang larawan na ipinadala ni Marco sa kanya. Ang larawan ni Elena at ng lalaking may hawak na folder na may logo ng Alcantara Group. Ngunit sa larawang iyon, inilabas ni Eliana ang isang malalim na lihim. Ang lalaking ito sa larawan, sabi ni Eliana, tinuro ang lalaking nakangisi sa likuran. Hindi siya isang empleyado ng Alcantara. Siya ay isang dating kasabwat ni Marco. Siya ang nagbigay sa akin ng mga dokumento na nagpapatunay na ang ilang bahagi ng pondo ng San Jose Group ay lihim na inilipat sa isang offshore account na kontrolado ni Marco bago pa man bumagsak ang kumpanya. Nagulantang ang lahat. Nagalit ang mga mamamahayag. Ang press conference ay naging isang circus. Kasalanan ko ang lahat. Biglang sabi ni Marisa, lumapit sa harapan. Siniraan ko si Eliana sa tabloid. Nabulag ako sa inggit at pagmamataas. Ngunit sa harap ninyong lahat, humihingi ako ng tawad. Si Eliana ay isang bayani. Siya ang nagligtas sa anak ko. At siya ang nagtatama ng pagkakamali ng pamilya Alcantara. Tumingin siya kay Eliana. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Patawarin mo ako, Eliana. Si Marco ay namutla. Nawalan na siya ng lahat. Ang kanyang plano ay nasira. Ang kanyang paghihiganti ay nabigo. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ni Miguel ang kamay ni Eliana. Isang sulyap, isang pagmamahal, isang pangako. Ngayon, malaya na sila. Nang matapos ang press conference, dinala si Marco San Jose sa presinto para sa investigasyon. Ang Alcantara Group ay muling nabuhay at ang kanilang reputasyon ay muling nabuo. Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa katotohanan at pagpapatawad. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Eliana at Miguel sa hardin, sa ilalim ng buwan, naglakas loob si Miguel. Lumuhod siya at kinuha ang singsing na matagal na niyang itinatago. Eliana, sabi ni Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Alam kong marami tayong pinagdaanan, maraming sakit, maraming luha, ngunit sa lahat ng iyon, natagpuan ko ang tunay na pagmamahal sa iyo. Patawarin mo ako sa mga pagkakamali ng aking pamilya. Patawarin mo ako sa aking pagiging bulag noon. Ngayon, Eliana, gusto kong itama ang lahat. Gusto kong maging asawa ka. Gusto kong bumuo tayo ng isang tunay na pamilya na puno ng pagmamahal, katotohanan, at pagpapatawad. Itinaas ni Miguel ang singsing. Eliana Reyes, papakasalan mo ba ako? Niyakap ni Eliana si Miguel. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa balikat ng lalaki. Ngunit hindi siya sumagot. Tumingin siya kay Leo, na nakatayo sa likuran nila, nakangiti, at pagkatapos ay tumingin siya kay Marisa, na nakatayo sa bintana, nakangiti rin. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Matapos ang lahat, nararapat ba siya sa ganitong kaligayahan? Ang tanong na iyon ay nananatili sa kanyang puso. Nakatayo si Eliana sa harap ni Miguel. Ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis. Ang singsing sa kamay ni Miguel ay kumikinang sa ilalim ng buwan.
Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Sa kanyang likuran, nakita niya si Leo na nagbibigay ng malaking ngiti at si Ginang Marisa na may malalim na tingin ng pag-asa. Ang lahat ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng kanyang sagot. Ang pag-aalangan ay lumitaw sa isip ni Eliana. Matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagpapanggap, karapat-dapat ba siya sa ganitong kaligayahan? Ang isang katulong na may madilim na nakaraan, na naging sentro ng iskandalo, ay ngayon inaalok ng pagpapakasal ng isang mayamang tagapagmana. Hindi ba ito masyadong maganda para maging totoo? Ngunit tiningnan niya ang mga mata ni Miguel. Nakita niya roon hindi ang kayamanan, hindi ang kapangyarihan, kundi ang sinseridad, ang paglago ng isang lalaking minsang mahina at bulag, na ngayon ay handang ipagtanggol ang katotohanan at ang pagmamahal. Nakita niya ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pagtanggap, at ang kanyang pagnanais na bumuo ng isang tunay na pamilya, malayo sa mga paimbabaw na pamantayan ng lipunan. Miguel, mahina niyang sabi, at ang kanyang boses ay nanginginig. Inabot niya ang kamay ni Miguel at pinisil ito. Oo, oo, papakasalan kita. Isang malaking ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. Agad siyang tumayo at niyakap ng mahigpit si Eliana. Ramdam niya ang init ng pagmamahal, ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Hindi ito tungkol sa pera o posisyon. Ito ay tungkol sa pagmamahal na lumitaw sa gitna ng kaguluhan, isang pagmamahal na dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag. Sa sumunod na mga buwan, ang buhay sa mansyon ng mga Alcantara ay nagbago. Hindi lang si Miguel at Eliana ang nagbago. Si Marisa, na minsan ay puno ng pagmamataas at galit, ay unti-unting lumambot. Ang kanyang pagsisisi ay totoo. Hindi lamang ito pagpapatawad na ipinahayag, kundi mga konkretong aksyon na nagpapakita ng kanyang pagbabago. Isang araw, nilapitan ni Marisa si Eliana. Eliana, simula niya, ang kanyang boses ay malumanay. Nais kong magsimula ng isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng panloloko at pang-aabuso. Mga kababaihang tulad mo, na nawalan ng lahat dahil sa kasamaan ng ibang tao. Gusto kong makatulong at gusto kong ikaw ang maging executive director. Ikaw lang ang may karanasan at puso para pamunuan ito. Nagulat si Eliana. Hindi niya inaasahan ang alok na iyon, isang malaking responsibilidad. Ngunit nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Marisa, isang pagkakataon para magbigay ng katarungan sa iba at para gamitin ang kanyang sariling karanasan upang makatulong. Tinanggap ni Eliana ang alok. Magkasama silang nagtrabaho, si Marisa bilang isang malakas na taga-suporta at si Eliana bilang ang nagbibigay ng direksyon at inspirasyon. Ang foundation ay mabilis na lumago. Nagbibigay ng tulong pinansyal, legal, at emosyonal sa mga kababaihan. Sa bawat babaeng natulungan nila, lalong lumalalim ang pagbabago ni Marisa. Nagsimula siyang maging mas bukas, mas mapagmahal. Ang kanyang dating malamig na mukha ay unti-unting napapalitan ng ngiti, lalo na kapag nakikita niya ang mga pasasalamat mula sa mga natulungan nila. Ang kasal ni Eliana at Miguel ay simple ngunit puno ng pagmamahal. Sa halip na isang engrandeng seremonya sa isang 50 bituing hotel, pinili nila ang isang seremonya sa hardin ng mansyon na saksing-saksi sa kanilang simula. Ang mga bisita ay hindi marami. Tanging ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Si Leo ang nagdala ng singsing. Ang kanyang ngiti ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Sa harap ng Diyos at ng lahat ng naririto. Pinapangako ko, Eliana, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay matatag. Namamahalin kita sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, hanggang kamatayan ang maghiwalay sa atin. Ikaw
ang aking ilaw, ang aking inspirasyon, ang aking tahanan. At ako rin, Miguel, sabi ni Eliana. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Pinapangako ko na mamahalin kita, susuportahan kita, at ipaglalaban kita magpakailanman. Ikaw ang nagturo sa akin na magtiwala muli. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas upang harapin ang nakaraan. At ikaw ang nagbigay sa akin ng pamilya na matagal ko nang pinangarap. 1 taon ang lumipas. Si Marco San Jose ay napatunayang guilty sa kanyang mga kaso at nakulong. Ang San Jose Group, sa tulong ng Alcantara Group at ang mga pondo mula sa foundation, ay muling binuhay. Ngayon ay may bago at matuwid na pamamahala. Ang pangalan ng mga Alcantara ay muling lumitaw bilang isang kumpanyang may integridad at puso. Si Eliana ay hindi na isang katulong. Siya ay Ginang Eliana Alcantara, asawa ni Miguel, ina ni Leo, at isang matagumpay na executive director ng isang lumalagong foundation. Nagtayo rin siya ng sarili niyang maliit na negosyo, isang online shop para sa mga produkto mula sa mga kababaihang natulungan ng foundation. Nagbibigay sa kanila ng kabuhayan at pag-asa, ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa loob niya. Ang mga sugat mula sa nakaraan ay naghilom na. Ang galit ay napalitan ng pagpapatawad. Ang takot ay napalitan ng kapayapaan. Ang kanyang pagiging simple at katatagan ang nagbigay sa kanya ng tunay na kagandahan. Minsan, habang nakaupo siya sa hardin, kasama si Miguel at Leo, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Hinawakan niya ang kamay ni Leo at hinaplos ang pisngi ni Miguel. Ang kanilang mga ngiti ay sumasalamin sa kanyang sariling kaligayahan. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ng mga lihim na maaaring sumira, ng mga pagkakamali na maaaring magdulot ng sakit. Ngunit sa lahat ng iyon, ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad. Hindi sa pagtatago ng nakaraan, kundi sa pagtanggap nito at paggamit nito upang maging mas malakas. Hindi sa kayamanan o posisyon, kundi sa pagmamahal. Ang pagmamahal, bulong ni Eliana sa sarili, habang nakatingin sa kanyang pamilya, ay hindi lamang isang damdamin. Ito ay isang pagpapatawad, isang pag-asa, isang pagkakataon na bumangon muli, maghilom, at lumikha ng isang bagong simula. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasa kung ano siya noon, kundi sa kung ano siya ngayon, at sa kung paano niya pinipili na mahalin at patawarin. Ang kanyang kwento ay hindi lamang kwento ng isang katulong na naging mayaman. Ito ay kwento ng isang babaeng natagpuan ang kanyang sarili, ang kanyang boses, at ang kanyang pamilya sa gitna ng mga hamon ng buhay. Isang kwento ng pagpapatawad, pagmamahal, at pag-asa na nagpapatunay na ang pagmamahal ay palaging nagtatagumpay, lalo na kung ito ay nakasentro sa katotohanan at awa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Eliana at Miguel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay sa bawat kabanata ng ating kwento. Ang paglalakbay na ito, mula sa isang simple ngunit puno ng pagsubok na ideya, hanggang sa buong istorya ng pagpapatawad at pagmamahal, ay naging posible dahil sa inyong suporta. Bawat salita, bawat emosyon, at bawat twist na inyong pinakinggan ay bunga ng masusi at puspusang pagbuo upang masiguro na ang bawat sandali ay magbibigay ng kapanapanabik at makahulugang karanasan. Bilang isang manunulat, malaking kagalakan ang maidulot ang ganitong klaseng istorya, lalo na ang mga kwentong nagtatampok ng pagmamahal na lumalampas sa mga pagsubok, pagpapatawad na naghihilom ng mga sugat at pag-asa na nagbibigay liwanag sa pinakamadilim na panahon. Naway ang paglalakbay ni na Eliana, Miguel at Marisa
ay magsilbing paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa yaman o posisyon, kundi sa kakayahang magpatawad, magmahal ng totoo, at humanap ng pag-asa kahit sa gitna ng unos. Ang bawat isa sa atin ay may pinagdaraanan, at sa bawat kabanata ng ating buhay, mayroon tayong pagkakataong pumili ng pagmamahal higit sa puot at pagkakaisa higit sa paghihiwalay. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyong paglalaan ng oras at puso sa kwentong ito. Kung kayo po ay may nais ibahagi na inyong mga saloobin, ang inyong mga feedback ay mahalaga at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa amin upang makabuo pa ng mas marami at mas magagandang kwento para sa inyo. Maraming salamat po muli. Hanggang sa susunod na kwento. Junaid Had.